Magandang umaga po. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sa umaga pong ito, mayroon po akong ikikwento po sa inyo. Naalala ko po nung bata pa ako, ang mga bata pala, sabi ng mga matanda, pinapatulog ng tanghali. Mga alauna, alas dos. Para po pag nag-aaral sila, maging matalino daw. Hindi ko po alam kung totoo yun. Pero naalala ko po yung mga bata, pag pinapatulog ng magulang o tiyahin nila, kinikwentuhan ng kahit anong kwento, basta makatulog lang. Pero madalas ko marinig, ang kwento ng mga ina na para matulog yung kanilang mga anak, ang kwento po nilang narinig ko madalas, napatay ng batang si David, ang higanting si Gulayat. Pero ngayon po, nalaman ko po na higanti nga ba si Gulayat na napatay ng batang si David. Siyempre po may mga anak akong bata pa, pamangkin ko. Parang naligaw po ang kanilang pagkaakala na higanti nga ba si Gulayat na napatay ng batang si David. Kwento ko po ng buong buo. Ang kwento po ito, mababasa po natin sa Bible, sa Lumang Tipan, Unang Samuel 17. Ito po yung kwento ng labanan ni batang si David at si Gulayat. Himayin po natin kung totoo bang higante si Gulayat. Noong panahon yon, mahigwaan ang Israel at Pilisteo. Nagkampo ang mga Pilisteo sa Suko, sakop ng Juda, upang salakayin ang Israel. Ang Israel naman ay naghahanda para labanan ang Pilisteo. Nagkampo rin sila sa harapan ng Suko sa may Epes Damim. Magkaharap na burol, libis lang po ang pagitan. Nang pong magharap ng dalawang magkalaban, Israel at Pilisteo, tumayo ang isa sundalo na panglaban ng Pilisteo na nagngangalang Gulayat. Ang sabi, bakit kayo nakahanay mga Israelita para lumaban? Ako'y isang Pilisteo, sundalong Pilisteo. Humanap kayo ng lalaban sa akin. Kapag natalo ko siya, aalipinin namin kayo habang buhay. Kapag ako naman ang natalo, alipinin ninyo ang Pilisteo habang buhay. So hinamon po ni Gulayat ang Israel ng one-on-one na laban. Pero si Gulayat po isang sundalo na ordinary. Walang ranggo. Pangunahing panglaban. Kasi po kung may ranggo ka, sa opisina ka lang, hindi ka panglaban. Hindi ka iharap sa digmaan. So, si David po ay bunso sa kanilang magkapatid. Anak po ni JC. Si JC po ay mayroong 8 anak na lalaki. Ang mga panganay niya, si Eliab, Abinadab, at si Sama. Ang 3 anak niya na yung panganay ay sundalong Israel. Kasama siya sa labanan nang magkaharap na ang Israel at Pilisteo. Kasama ang 3 anak ni JC, sundalo ni Haring Saul. Nung makita ng Israelita si Gulayat, na hinaan ng loob si Haring Saul, pati na ang buong hukbo ng Israel sa takot. Dahil po, ang bigat ng kasuotan pandigma ni Gulayat, tumitimbang po ng 57 kilo. Ang kanya pong sibat ay may tumitimbang po ng 20 libra. Ano ba yung pounds ba yun? Ang taas po ni Gulayat ay halos 3 metro. Pakikomment nga po sa baba kung anong height ng 3 metro para malaman natin kung talagang higanti ba si Gulayat na napatay ng batang si David. At minsan po, isang araw, nagpapastol ng tupa si David na bunsong anak ni JC. Inutusan ni JC na bukas ng umaga, anak,
puntahan mo ang mga kapatid mo sa labanan, dalhan mo ng pagkain, sinangag na trigo, at itong keso at tinapay. At itong 10 hiwang itong ibang keso, ibigay mo sa pinuno ng sundalo. Kumustahin mo na rin ang mga kapatid mo doon. At pagbalik mo dito, magdala ka ng palatandaan kahit anong bagay na patunayan nang galing ka nga doon. At nung umagang yon, umagang bumangon si David at ang kanyang tupang alaga, pinagbili niya sa mga kaibigan niya. Pagdating po ni David sa kampo, sakto pong palusob ang mga Israelita. Lulusob na sa kampo ng Pilisteo. Ngayon po, ang mga dalang pagkain ni David para sa kanyang kapatid, iniwan po niya sa tagapag-ingat ng gamit at pumunta po sa lugar ng labanan para kumustahin ang tatlo niyang kapatid na si Eliab, Abinadab at Sama na mga sundalo ng Israel. Noong pong pagdating niya sa labanan, sakto pong tumayo na naman si Goliath. Ang sabi, gusto ni Goliath na 1-on-1. Labanan siya ng 1-on-1 kung sino, humanap kayo ng panglaban sa akin. Kapag natalo ako, habang buhay ninyong alipin ang Palisteo. Pero kung yung panglaban ninyo ang matalo, habang buhay naman kayong alipinin namin. Nang makita muli ni Saul si Goliath, nang hinaan siya ng loob at natakot, pati na ang mga sundalong Israel. Nag-usisa itong si David na sinabi ng hari na kung sino ang makapatay sa Pilistiyong yan ay bibigyan ng gantimpala ng hari, ipapakasal sa prinsesa at ang buong sambayanan ng kanyang ama hindi na sisingilin ng buwis. Kaya po narinig ni David, batang si David, nag-usisa po siya. At nung makita siya ng kapatid niyang panganay na si Eliab, pinagalitan po siya at sinabihan siya na kaya ka pumunta rito para manood lang ng laban. Pero nang malaman po ni Haring Saul na may isang bata na nag-usisa, na pinatawag ni Haring Saul si David. At sinabi ni David, wag po kayong mahinaan ng loob sa Pilistiyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo siya kaya dahil batang-bata ka pa. At yung Pilistiyong yon, mula pa noon, nung bata pa siya ay talagang mandirigma na siya. Sinabi ni David kay Haring Saul, ako po ay tagapag-alaga ng tupa ng aking ama. At pag ang alaga kong tupa, pag tinangay ng leon o aso, hinahabol ko po ang leon at inaagaw ko ang tupa na tinangay niya. Kapag hinarap ako ng leon, hinahawakan ko sa panga at pinapatay ko. Nakakapatay po ako ng maraming leon at maraming aso dahil kasama ko ang Diyos. Kaya lalabanan ko yung Pilistiyong yan, kahit wala akong espada at sibat, dahil kasama ko ang Diyos. Sinabi ni Saul, pinintulutan siya na, sige, labanan mo siya, dahil kasama mo pala ang Diyos, naway magtagumpay ka. Isuot mo itong suot na pandigma. Nung sinuot po ni David ang pandigma, hindi po siya makalakad dahil hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya ang ginawa ni David, humanap siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, nilagay niya sa kanyang supot na pangpastol at pinuntahan niya si Goliath. Nang makita ni Goliath si David, minamaliit siya at kinutya. Oy, ikaw bata, bakit may dala kang patpat? Anong akala mo sa akin? Aso ang lalabanan mo? Sinabi ni David kay Goliath, lalabanan kita kahit wala akong espada at sibat dahil kasama ko ang Diyos na inyong nilalait. Nung pong pasugod na si Goliath,
Sinalubong po siya ni David ng patakbo. Kumuha ng bato sa kanyang supot at dilagay na sa tirador. Tinamaan po si Gulayat sa noo at bumaon ang bato. Bumagsak po si Gulayat ng pasubsob. Natalo nga si Gulayat ng batang si David. At napatay niya. Nung patay na po si Gulayat, tumakbo si David. Kinuha ni David ang espada ni Gulayat na nakasuksok sa suksukan at pinugutan ng ulo si Gulayat. Pinugutan ng ulo ni David. At ang ulo ni Gulayat dinala ni David sa Jerusalem, at ang mga sandata ni Gulayat dinala ni David sa kanyang tulda. So po si Gulayat po, palagi ko po hindi siya higante. Kulang 3 metro ang height po niya. Paki-comment po sa baba kung anong height ang 3 metro. Kasi po sadyang may mga tao naman talaga na malaking tao. Katulad po mga NBA, mga PBA player. PBA player po ang pinakamalaking natandaan ko, si AG Pyle. Natandaan ko, naglaro siya sa Pure Pods, sa Hinebra. Sa NBA naman po, ang pinakamalaking player ng NBA, ang height po niya ay 7'8". Si George Murison. Sa dali na po siya naglaro sa Bullet noong 1996. Kasi po lagi na injury. Pagdating po ng 1998, hindi na siya naglalaro. Pero po, ang pinakamataas na alam ko na tao ngayon na nabubuhay, si Robert Wadlaw. Ang height po niya ay 8'11". Yung pong 8'11", malapit po mag-9 yun. Kaya yung pong palagi ko po yung height ni Gulayat na kulang 3 metro, mga 9 feet Potter mahigit yun, kaya hindi ko po alam, kaya kailangan ko po ng comment din kung anong height ng kulang 3 metro para mabatid natin na higante nga ba si Gulayat. At bakit nga ba mayroon ding nagsabi na higante si Gulayat? At mayroon pong nag-post na si Gulayat daw may 4 pa na kapatid na higante at naghihigante daw kay Haring David. Kasi po yung batang si David nakapatay kay Gulayat, malaon na po siya ang naging hari ng Juda. Pero may mababasa po tayo sa Biblia sa pangalawang Samuel 21:19. Ganito po yung mababasa natin doon. Isa pang sagupaan sa Gob ay napatay ang higanting si Gulayat ng tauhan ni David na si Elhanan. Napatay ni Elhanan ang higanting si Gulayat. 4 po yung higante doon, si Gulayat. So may higanting Gulayat pala na nabanggit sa Biblia, pero hindi yung hindi yung Gulayat na napatay ni David. Kasi po magkalayo po yun eh. Nung napatay ni David si Gulayat, bata pa siya noon. Bata pa siya sa unang Samuel 17. Mababasa po natin yon. Pero nung naghihari na si David, hindi siya bata. Kaya mahabang agwat, marami pang nangyaring istorya. Kaya po, yung pong sinasabi na higanting si Gulayat na napatay naman ni Elhanan na sundalo ng Israel, doon po mababasa natin sa pangalawang Samuel 21:19. May 4 po na higante roon na taga Gat. Yung Gat po is sakop nilang Pilisteo. Kaya mga sundalo po ng Pilisteo yon, yung mga sinasabi ng higante. 4 po na higante roon. May higante pa nga na 6 ang daliri sa kamay, 6 ang daliri sa paa. Pero yung pong napatay ni David na nung bata pa si David na si Gulayat, ang height po niya ay kulang 3 pulgada. Pero hindi po yung kapatid, sabi ko sila kapatid ni Gulayat yung mga higanting, yung 4 na higante na nababasa natin sa pangalawang Samuel
21:16. Oh, pero kung kapatid ni Goliath yon na napatay ni David, bakit may Goliath pang higante? Mayroon bang kapatid na magkakapangalan? Hindi naman. Goliath din yung higanting yon nung napatay ni Elhanan. Kaya nalito siguro yung mga tao. Talagang totoong may higanting Goliath sa Biblia. Doon po yung ang nakapatay noon si Elhanan. Kaya po ito po muli po ang inyong lingkod si Chef Roy. Kaya po kailangan ko ng comment kung ano pong height ng kulang 3 metro ang taas, kung ano pong height, 9'6 ba, 9'4 ba. Salamat po, magandang umaga po muli.